The cartridges and printheads used in bubblejet printers are very similar, and to the naked eye they appear to work in the same way. However, inside each nozzle is a tiny heating element, rather than a piezo crystal. When an electric impulse reaches this heating element, it vaporizes a tiny amount of ink. Like water boiling in a saucepan. The vapor bubbles out of the nozzle and places a droplet of ink on the page as the printhead passes across the surface. Yan, welcome sa Bentek. So itutuloy na natin tong Canon 2010. So nakakuha na ako ng ink, binigyan ako ng ink. So replacement ink lang din yung binigay sa akin. So ang mahal kasi pagka original ink, yung black nito halos parang sagad na rin, no. So yan, susubukan na lang natin. So no choice na. Tingnan natin kung gagana pa tong ano na to, printer na to, Canon 2010. So lalagyan ko muna ng ink. Yan, hindi na original ink yung nilagay. Ito. So nga pala mga ka-printing, yung Kuyi ink, Kuyi dye ink, meron niyang code eh. Yung makikita nyo yung code nyan, dito sa, meron diyang code na EP for Epson, tapos CA for Canon, tapos BR for Brother. So itong ink na to for Epson, EP yung nakalagay. Yan. Ayan yung code ng Kuyi. Pagka BR, Brother, pag EP, Epson. Hindi ko lang alam sa mga universal ink tulad nito. Ayun, nakalagay naman dito. Walang yung label niya, hindi mo alam kung saan, kung lahat ba siya pwede sa Epson, Canon. Kasi iba technology ng ng printer head ng Canon eh. Gumagamit siya ng heat. Bubble jet kasi itong technology nito. While naman yung Epson, hindi na gumagamit ng heat, piezoelectric. Yan, so siguro, may na-research ako, lalagay ko na lang dyan. Magkaibang technology siya, kaya kailangan magkaiba din dapat yung sure o yung component ng ink ng bawat ibang brand ng printer. So kung mga Epson, pang Epson, Brother, pang Brother. So kasi mura yung ganitong ink eh, kumpara sa mga original ink. Ayun lang. So sa Kuyi, makikita nyo yan. May code yan. May EP, BR, tsaka CA. Yan. Yung CA stand for Canon, BR stand for Brother, EP stand for Epson. Yung HP, hindi ko alam kung meron yung Kuyi. So naladyan ko na to. Just ito. So nadumihan na naman. Susunod, bibili na ako ng guantes. Yan. So, ito yung binigay sa akin eh. For Brother pala to. Sana mag-work to. Yan. Yan, meron na siyang nilagyan nga siya ng waste hose. Yan, dalawa. Makikita nyo dalawa. Hiwalay kasi yung color tsaka black. Yan. So ito, mali lang yung placement ng yan. Sana hindi siya yan. Dati ito nakapress to eh. Yan. Then tingnan natin, buksan natin sa likod kung pwedeng i-open. Yan, alisin natin yung dalawang tornilyo. Yan, nandito lang yung waste and dinugtungan na nila. May dugtong na siya. Yung hose na yan, nakadugtong lang din yan dito. May foam dyan. Ayan, inalis na yung foam. So wala na yung foam pala dito eh. Inalis na. Sabihan na naman tayong dugyot nito.
Ayan mga ka-printing. Karaniwan sa dito sa Canon, ganyan nga, nasa bandang dulo, nasa likod yung waste hose. So mas madali rin siyang lagyan ng dugtong para nasa labas na yung kanyang yung sumasahod ng mga waste na ink. Kasi konti lang din yung foam niyan dito eh. Inalis na nila, kaya pag sundot ko doon may ink yan, dumumi na naman yung kamay ko. So ngayon na saksak natin to. Para mapunta yung printer head dun sa home position. Saksak natin. So paalala ko, do it at your own risk kung gagayahin ninyo. Then kung gagayahin nyo, gandahan nyo na lang. Kung maaari, kung kaya nyong mas malinis yung paggawa ninyo, mas maganda. So hindi ko naman talaga kayo sabihin yung gayahin nyo ako yung ganyan, yung gamit kayo ng guantes, kasi wala talaga akong guantes. Tsaka minsan impromptu lang din yung pag may yan tulad yan, may nagpagawa, pero hindi rin kasi ako nag-accept talaga ng bihibira lang din yung tinatanggap ko, yung mga kakilala ko lang. So yung aking ditong scene range, luma na rin, hindi pa ako nakakabili. Isa lang din yung ginagamit ko. Kung maaari, bili na kayo ng mga 4 hanggang 6 na ganito. Ayan, para pag naghigop kayo sa damper, pag Epson. Ayan, pero pag Canon kasi hindi mo mahihigop dun. Sira pala to. Meron pa akong isang maliit. I-on ko muna tong printer. Ayan. Sana basahin yung ink, yung head. Hindi nasira yung head. Tingnan mo lang yun. Walang lumabas na ink. Kasi dun sa hose niya sa loob, nung pinakita ko dun sa previous video, wala talagang laman. Tingnan natin kung meron tayong mahihigop na ink dito. Nako, di pa pala tapos. Initializing pa. Hindi pa pala tapos oh. Kain muna. Natingnan ko kung nasa na yung head. Sa home position. Sana hindi nasira yung head. Ayan. Meron namang lumabas. Yan. Tingnan natin ngayon kung yung hose dito sa loob ay napuno ng ink. Ayan, black. Sa black pala akong humigo. Black yung napuno. Empty pa yung colored. So, black pala yun. So yung kabilang hose naman, tapon muna to.
Tapon naman. So, ito namang isa. Yari na naman tayo yan. Gamit na lang kayo ng guwantes para hindi dumumi yung kamay ninyo. Huwag nyo gagayahin itong ano. Basta yung idea dito lang hinihigop sa waste hose, o kaya pwede rin doon sa may ano. Pero mas madali kasi dito sa waste hose humigop. Huwag lang masisira itong forging unit. Etong hose na to, mamaya magkaroon ng ano doon, maipit o kaya mag-air leak, kumbaga parang nabutas. Hindi na matigas yung yan, yung dito, tapos wala nang lalabas na ink. Kumbaga wala nang laban. Pag ganun, may mga ano, pwedeng leak yun dun sa ano, air leak sa capping, sira yung rubber o butas ang hose. Yan. Yan, marami. So tingnan natin ulit kung may ink na yung, ayan, napuno na ng ink. Yan. So kanina walang ink yan. Yun yung ano, yung sayan. Yung sayan lang ang wala. Lipat natin yung camera dito. Lipat natin yung camera. Etong tingnan natin kung aakyat pa yung ink. So igupin ko dito sa likod. Tingnan natin kung aakyat pa yung ink. Yung saya ng ayaw. Ayun, maakyat. Kailangan nasa home position yung printer head. Subukan natin mag-test print. Hawak lang. Ayun. Yung wala. Yan pang isa. Wala talaga. So head clean muna ako dito sa ano, sa software. Yan, nag-head clean na siya. So yung pinili natin yung cleaning lang. Susunod naman deep ano, yung deep cleaning. Pag ayaw, baka talagang nagka-problema na yung head.
Yan, so do it at your own risk pag gumamit kayo ng pigment na replacement dito sa Canon. Yan, exit. So print natin yung pattern uli. Sana nagbago. Yan. Medyo nagbago, kaya lang yun, ganun pa rin. Deep clean naman. All colors. Parang nasira na yung printer head. Ito yung kanina, tapos medyo nag-improve ng konti. Printer head to. Pag to ayaw pa rin, printer head na. Halos wala naman pinagkaiba ito sa ano, G2010. Scanner lang yung difference. So i-check na natin uli yung nozzle. Yan. Deep cleaning na yan. Talaga. Sira ang printer head nito. Yan, printer head na ang problema nito. Yan, hindi ko na susubukan. Yan. So wag niyo na subukan na lagyan ng pigment. Okay na naman yung ink. Wala, ayaw talaga. Sayang yung bali printer head lang naman yan eh. Papalitan dyan. Tapos i-drain na lang uli yung ink. Papalitan ng pang Canon. Ayun lang mga ka-painting. Yan na yung last resort ko no dito sa Canon 2010, yung printer head. So kanina ko pa to binabad, ilang oras na. Alauna ng tanghali. Oras na ngayon, 10 na. Yan. So subukan ko to. Pag ito ayaw talaga. So yung ginamit ko nga pala dito mga ka-printing, distilled water. Yan. So pwede din yung Windex, yung glass cleaner. Yan. O yung cleaning solution. Yan, try kong ikabit. Pagka ayaw talaga, wala talagang need ng palitan tong printer head nung Canon 2010.
Tapos try natin mag-head clean tayo dito sa ano na, sa software na. Doon na sa computer. Yan, nag-head clean ako. Wala talaga. Loko na. Wala talaga. Ano na, palit head na. Sayang, di nga lumalabas eh. Yung black, ganyan lang.